Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Kamusta na po mga kapatid? Narito na naman tayo. I know that we are all excited. Gaya nga po na sinasabi sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead, let us encourage, since we see that the day of the Lord is coming nearer. Kaya, let's prepare ourselves, At ang mga gamit natin, Bible, notebook, markers, mga gadgets natin. Kung walang Bible, of course, yung ating Bible sa cellphone. Yan. But anyway, before anything else, let's ask for God's guidance. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakila at mapagmahal. Tunay na ang iyong katapatan sa amin ay walang kupas, sapagkat patuloy mo kaming pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig. Ito'y dahil sa iyong pagtawag sa amin. So Lord, again, thank you. Thank you, Father God. And
we acknowledge your very presence, Father God, to be with us, the Holy Spirit, to give us the guidance, to give us the enlightenment, sapagkat kulang po ang aming kaisipan, kaalaman para maabot ang iyong mga pag-aaral, Panginoon. So Lord, speak to us once again. We, all your servants, are all listening. And Father God, we ask for your anointing to be upon the minister that you're gonna use, Father God. At of course, Lord, anointing din po sa gagamitin mo sa pagpupuri sa iyo, sa Comfy Music Ministry, sa band, sa song leaders. May your name be glorified today, Father God. And again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yes! Nako, eto na. Announcement, mga kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti at nalalapit na po itong ating okasyon na ito. Yan. Ang ating 44th anniversary ng Comfy. Yes. And early Christmas fellowship will be on November 29, 30, year 2025 at Hotel Supreme Mall and Events Center, Baguio City. Ang ating team po dyan is Psalms 16 verse 11. In your presence, Lord. Yan. Okay, at ano pa ang ating mga dapat malaman for this coming anniversary? Yan. Ang deadline po ng registration natin and payments will be on November 9. Deadline of payment and registration and payment is on November 9, 2025. For those who paid or pay via GCash or bank transfer or deposit, mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan to send the screenshot of the transaction, of the payment to Sister Jam Mercado para wala tayong lituhan. Ang hirap po niyan, mga kapatid. So, para walang kalituhan, mga kapatid, just follow the instruction, send nyo po sa, screenshot nyo po, then send nyo po kay Sister Jam para malinis lagi ang record natin. Ano ha? So, thank you, Lord. And some more, yan, details of accommodation are posted at our Facebook page. Kaya kailangan, lagi ko po sinasabi, kinakailangan ay tayo may Facebook account. At kung kayo hindi marunong, nakagaya kong gumawa, pinagawa ko sa anak ko. O ha? Marami tayo niya mga kapatid. Akala niyo ba? Kaya wag tatampo kayo pag sinabi kong kung hindi kayo marunong, pale-paleho tayo. Yan, sabi ng in-check. And for those who want to check in, advance. Di ba tayo ay Saturday, Sunday? So yung gustong pumunta ng Friday para cool na cool, chill na chill, siyempre, kanya-kanya po tayong pabook. Pero ang maganda po nito, just mention the name Comfy. Doon din sa sa Supreme. Hindi sa ibang hotel. Supreme lang po. Just mention, kasama po kami sa activity tomorrow. Comfy po kami. Then you can avail of the discount. No, ha? Okay, what else? Again, details are also posted on our FB page. Things to bring. Ayan, napakahalaga po yan. Kasi ang hirap ng umaattend na okasyon, pag naiba ka, parang feeling mo out of place ka. So maganda, siyempre, kung ano yung ating team, kung ano yung ating medyo flow ng kasuotan, ayan. Of course, sa day 1, tayo ay naka-hoodie and activity clothes. At pagdating po ng hapon, ng gabi, cocktail dress and suit. That is day 1. And day 2, ang attire po natin is something Christmassy. Ayan. Vibrant and celebrative clothes. Ayan, ha? According, and of course, meron tayong exchange gift. Inilagay na rin ni Jam, yung lagi ko sinasabi. Amount, of course, according to your generosity. Ayan. According to your generosity, mga kapatid, ha? Kaya walang amount. Mas mahirap yata yun, Ninang? Hindi. Okay. Okay, for bus inquiries. Ayan. Para sa mga ayaw ng magpunta ron, punta rito, check ng bus, ganyan. Kontakin lang po natin si Sister Tata Nocum or Josephine Nocum, ang wife ni Minister Elmer. And in addition for the bus leaving Parañaque on November 28, 25, Friday, 4 a.m. po yun. Kaya kinakailangan come before 4, not come at 4.
come before 4 o'clock in the morning. Yan. There are 8 vacant seats available na lang po. Okay, sino kaya itong 8 to? Bahala na kayo mga kapatid. Unahan na kayo. Thank you, Lord. Ayan, so much for our announcement. Of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin who are celebrating their special day. October 29, 2025. Happy birthday, Brother Nixon Rivo. Happy birthday, bro. Sister Justin Aquino. Sister Abby Bacani. Sister Michelle Ceremonia. Sister Margie Gonzalez. Sister Rosana Galletes. Sister Sabrina Kihanse. Yan. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day or enjoy your night. Ayan. Brother Bong, pasok. Yan. Praise the Lord. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. So let us prepare ourselves. Gaya ng ating ginagawa with full excitement. Ako yun. Ewan ko kayo. Pero it must be. Ito ang isa sa pinaka-paborito ko na parte ng fellowship. The praise and worship. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Tayo ay naparito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon ay sasamba at aawit sa Kanya. Yes, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ang pagpapala niya ay mapa sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ang lahat kong kasalanan ay kanyang pinatawad. Hallelujah. At anumang aking sakit, pinagaling niyang lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya tayo na pong umawit sa ating Panginoon. Yes, Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalik ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magbabaya. Manalik ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo'y dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin
dalangin ko't ibig, ako'y kanyang dinirinig. Sa tuwing ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin mo, dalangin mo, pinirinig niya. May tiwala. Yes, Lord! May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Hallelujah! Pupurihin ko si Yahweh, sa pangako iniiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan nagbuhat sa kanya. Minsan pa may tiwala, may tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh, sa pangako binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan nagbuhat sa kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, tanging siya lamang, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, tanging siya lamang, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas. Hallelujah! Lord, we worship you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Let's Jesus. continue to worship the Lord. Amen. Pasalamatan natin palagi ang Panginoon sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Yes, Lord. Thank you, Kaya Jesus. nararapat lamang na siya ay pag-ukulan ng pasasalamat Yes, ng buong pagsamba, buong puso at kaluluwa. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwal hatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon.
ko sa'yo, Panginoon, luwalhati ka. Dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa'yo. Tanging sa'yo lamang. Salamat sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa'yo. Tanging sa'yo lamang. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Yahweh ang aking pastor, hindi ako ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inakay niya ako sa tahimik na batisan, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ibibigay niyang lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ibibigay niyang lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating
Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Nag-enjoy po tayo? Nakasabay po ba tayo? Dapat po. Yan. Kasi once we sing to the Lord, once we give Him the praise, we are invoking His very presence. At siyempre, pag nasa atin yung presence of the Lord, we will experience that joy, the peace. Kaya napakahalaga po yung umaawit sa Panginoon eh. Singing is not just pagandahan. No. Not entertainment. But this is expressing our gratefulness, our gratitude to the Lord. And of course, yan ang pagkakalikha sa atin. That's the very reason why God created us. To bring Him pleasure as we sing praises to Him. Ano ha? Thank you Lord. And of course, to continue with our chapter 3 ng Galatians sa series, of course, yes, sa series on the book of the Galatians. Mga kapatid, let's welcome my co-minister, my co-patriarch, Minister Ernie Akayan. Sabi po sa ating lahat, again, welcome to another series of Bible study kung saan pinag-aaralan natin ngayon ay ang aklat ng Galatia. Tayo po'y manalangin muna. Muli, Ama, salamat po sa iyong mga salita na pag-aaralan namin sa gabing ito. Pagyamanin niyo po ito, ang sabi ng iyong salita. Kung kulang sa karunungan, ikaw ay handang magbigay. At naralaman po namin na kayo ang mangungusap sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. To God be the glory, in Jesus' name, amen. Ayan, patuloy po tayo dito sa Galatians 3 at ako po ay dadako sa 15 hanggang 20. Basahin ko po. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Itong ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang yon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan na 430 taon. Kung ang pamana ay pinagkaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulugang higit sa isang palig ang gumagawa ng kasunduan, subalit ang Diyos ay iisa. Napakaganda po itong pag-aaral na ito kasi ito yung madalas na nagiging tanong, dahil ako ba ay nasa ilalim na ng grasya, ako ba ay wala na sa ilalim ng batas? May conflict ba ang batas at ang tinatawag na pangako ng Diyos sa atin? Yan ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So ang atin pong pag-usapan ngayon ay ang paghahambing ng batas at ng pangako ng ating Panginoon. Sa simula pa lamang, wala pa po ang batas. Bago pa dumating ang batas, nangako ang Diyos kay Abraham. Kasi nga nagtanong si Abraham, sino ang magmamana ng aking yaman? Dahil ang sabi niya ay isang alipin lamang ang makakakuha nito. Balat sabi ng Panginoon, hindi. Ikaw ay bibigyan ko ng isang anak. At dito po, hindi lang po yung literal na anak na si Isaac ang ipinangako dito. Ito po ay isang pangako ng Diyos, hindi lang para sa kanya, kung saan ang buong sandaigdigan ay may kapakinabangan, bunga ng pangako kay Abraham. Kaya nga ang tawag natin sa kanya ay ama ng ating pananampalataya. So sa simula pa lang po, bago dumating ang batas, nangako na ang Diyos kay Abraham. Ito ay naganap nang si Abraham ay naniwala o nagtiwala sa pangako ng Diyos. No? Saan ba natin makikita ito? Tingnan natin ang Genesis 15, 5-6. Saan natin sa 4. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya,
tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. Ito na po, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So wala pa po yung batas. Subalit sa pagkakataong ito, nang magbigay ng pangako ang Diyos, nagtiwala si Abraham sa salita ng ating Panginoon. At meron hong isang napakahalagang salita dito, doon sa binasa natin sa Galatia 3:16. Ang sabi doon, hindi sinabing sa mga supling. No? Although sa many version po sa English, ang nakalagay ay descendants. Pero kung titignan yung footnote nakalagay doon, ay seed. No? Punla. At malinaw po na ang sinasabi dito, ang salitang ito ay hindi nangangahulugan na kay Isaac, kundi ito ay ang pagdating ng sugo ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Doon po manggagaling ang kaganapan ng pangako ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ni Abraham. Okay? So basahin po natin ang Genesis 12:7. Ano sabi dito sa Genesis 12:7? Nagpakita kay Abraham si Yahweh at nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So ito po yung bahagi ng ating pinag-uusapan. No? So, hindi dahil mayroon siyang ginawa si Abraham o siya ay tuli na. Kasi wala pa ho yung batas ng pagtutuli noon. Tinanggap siyang makatwiran ng Diyos dahil nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Okay? Ginawa siyang makatwiran ng Diyos bunga ng kanyang pagtitiwala sa sinabi ng Diyos sa kanya. God imputed His righteousness to Abraham. Ganap niyang pinagkatiwalaan ang mga pangako ng Diyos bago pa ibinigay ng Diyos ang batas. So, bago pa ang batas, naroon na po ang sinasabing pangako at ito po ay pinagkatiwalaan ni Abraham. At dahil dyan, tinawag siyang may katwiran sa harapan ng Diyos. So more or less, may idea na tayo kung saan tayo papunta. No? Dahil tayo nga po ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya. Bunga rin po, kagaya ni Abraham, siya'y nanampalataya sa pangako ng Diyos at nakamit niya ito. So tayo pong mga sumunod na henerasyon ay nananampalataya pa rin sa salita ng Diyos upang tulad ni Abraham, tayo ay makatanggap ng tinatawag na katwiran o justification before God, bunga ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Si Luther nga sabi niya, faith says to God, I believe what you say. Okay. So, nang dumating ang batas pagkatapos ng 430 years, ang ibig bang sabihin na pawalang bisa na ang pangako kay Abraham? Tandaan natin, after yung promise ng Diyos kay Abraham, it took 430 years bago nagkaroon ng batas. So, ang tanong nga ni Pablo, ang ibig sabihin ba na nito ay nawala na ng saysay ang pangako? Kasi pumasok ang batas eh. Ang batas ay nagsasabi na pag hindi mo nasunod, ay wala kang kaligtasan. Kailangan masunod mo ang kaganapan ng batas. No? So, yun ang tinatanong sa ni Pablo na alam niyang tatanungin ng mga tao dahil dun sa pagkakataong yun na dumating ang batas. Ang sabi sa verse 15 ng Galatians 3:15, hindi napawalang bisa ang pangako. Dahil ang pangako ay hindi nakabase sa batas. Okay, ito ay nakabase sa katapatan ng Diyos na ang kanyang ipinangako ay gagampanan niya. Okay, so sa verse 17, pinagtibay ng Diyos ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos. So, basahin ho uli natin para may idea tayo saan tayo papunta. No? Galatians 3:17. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Kung
kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. So, hindi po nawala ng saysay ang pangako ng Diyos. Hindi lang kay Abraham, kung hindi gayon din ang pangako niyang pagdating ng tinatawag na punla ni Abraham. Makikita natin ito sa ating binasa, no? Ang sabi dito, ayan, sa 16. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Kasi po, ang Kristo ay nagbuhat sa lahi ni Abraham. So yung pangako ng Diyos na pagdating ng mananakop ay naganap. At ito ay naganap ng isilang si Kristo sa lahi ni Abraham. So ang pangako ng Diyos ay naganap. At dito nga po sinasabi, binabagit ko kanina, bagamat sa English ay descendants, sa original text ang nakalagay doon ay seed. At ito po ay ang pangakong mananakop na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, pinagtibay ng Diyos ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos. Makita natin dito paano pinagtibay ng Diyos ang mga pangakong ito. Basahin natin ang Genesis 15, 8-16. Okay. Sabi dito, itinanong naman ni Abraham, ito yon, Panginoong Yahweh, paano kung malalamang ito'y magiging akin? So nagtanong siya, paano mangyayari itong pangakong ito ng Diyos? Okay? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Ano ho ba ang kahulugan nung paghahati-hati ng mga katawan ng mga hayop? Nung araw po kasi, during the ancient times, kagaya po nitong Abrahamic Covenant, ay laging may tinatawag na cutting of the flesh. Kung maalala nyo, nung makipagtipan si Abraham sa ating Panginoong Diyos, nagkaroon ng cutting of the flesh. Ayan ay pagtutuli. So ito ay isang uri ng tinatawag na covenant during that time. May paghahati ng tinatawag na laman. Okay. So, makikita rin natin that at that time, tulog na si Abraham. So, walang bahagi si Abraham doon, no? Maliban sa siya nag-prepare. Pero doon sa actual na pakikipagtipan, yung performance, no? Tanging ang Diyos na lamang ang sinasabing gumagawa doon. God alone passes between the animal pieces, signifying that He alone bears the responsibility for fulfilling the covenant. This demonstrates God's unilateral commitment to His promise to Abraham. Ngayon, kung maalala nyo, sa binasa natin sa Galatia, sabi niya, kung saan merong tagapamagitan, may dalawang parties, no? Especially ito sa Ten Commandments, no? May namagitan upang matanggap ni Abraham ang salita, ang utos ng Diyos. Ayon sa mga Jewish scholars, no? The angels, although sa ibang version ay nakalagay na capital letter angel, pero sa madalang salita, may namagitan sa Diyos at kay Moses. Pero sa pagkakataong ito, walang tagapamagitan, kung hindi si Moses lamang, hindi si Abraham at ang Diyos lang ang nagtipan, nagkaroon ng pakikipagtipan. Ito ay ang pagpapatibay kung saan dito ang pangako ng Diyos ay tiyak.
hindi lamang kay Abraham, kundi para sa atin. Sapagkat nang siya ay nangako, hindi lang siya nangako bilang Diyos, kundi ipinangako rin niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga doon sa binasa natin sa Galatians, subalit, basahin natin para maintindihan natin. Galatia 3:15. Ayan. Bandang dulo po ito. Usahan natin sa 19. Kung gaano, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang ipakita. Ito po. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulugang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan. So, merong isang nagbigay ng batas, ang Diyos, at merong isang bahagi naman kung saan kailangang may sumunod. Okay? Pero dito sinabi, subalit ang Diyos ay iisa. Sa madaling salita, itong sinasabing God's unilateral commitment to His promise to Abraham. Siya at ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang ipinangako. May isang nga hong nagsabi si R.C. Sproul, parang sinabi ng, in a sense, sinasabi ng Diyos na alisin na ang kanyang pagka-Diyos, alisin na ang kanyang pagiging makapangyarihan, tanggalin na ang lahat ng kanyang katangian bilang Diyos kung hindi niya gagampanan ang ipinangako niya. So hindi lang niya ipinangako ito bilang isang Diyos, kundi pati ang katangian niya bilang isang Diyos. Bilang pagpapatibay na magkakaroon ng kaganapan ang pangako niya no matter what. Kaya nga, nang dumating ang Kristo, doon naganap ang pangakong sinasabi. Hindi lang para nga kay Abraham, kundi para sa atin, kung saan ang mananakop ay dumating. No? God alone passes the animal pieces, signifying that He alone bears the responsibility for fulfilling the covenant. So siya lang ang may bahagi na gagampanan. Wala na yung pangalawang partido. No? Napakaganda po bilang pagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa pangako, hindi lang kay Abraham, kundi para sa ating lahat. No? Sa verse 20, kapag may tagapamagitang nangangahulugang higit sa isang panig ang ginagawa ng kasunduan, ang Diyos na nagbibigay ng batas at ang taong dapat sumunod sa mga batas. Nabanggit ko na nga po yun. But in this case, makita natin, hindi po kailangan ng another party, kundi ang Diyos mismo ang sumasagot sa kanyang pangako na gagampanan niya. Okay? Kaya nga sabi, subalit ang Diyos ay iisa. Okay? The equivalent of the Abrahamic covenant in the New Testament is the new covenant in Christ. Okay? So ito na po yun, ang kaganapan ng pangako. This covenant is seen as the fulfillment of God's promise to Abraham, where those who are in Christ are considered Abraham's offspring, heirs of the covenant promises. No? Tandaan natin ang pangako ng Diyos ay mana na pinagkaloob niya kay Abraham. At ang manang ito ay hindi lang ipinagkaloob sa lahi ni Abraham, kundi sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Saan ho natin makikita yan? Galatia 3:29. Tingnan po natin, no? Galatians 3. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So, maliwanag po yun. Kaya nga tayo ay binigyan ng tinatawag na justification o tayo ay may katwiran sa harapan ng Diyos, bunga ng ating pagtitiwala kay Kristo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, ang sino mang nananampalataya kay Kristo, ay inapurin ni Abraham at ang lahat ng pangako kay Abraham ay pangako din sa atin. Matatanggap din natin. So napakaganda, hindi ba? Yung lumang tipan, bahagi pa rin tayo ng tinatawag na pagpapala na sinimulan pa sa tinatawag na Genesis. That the promise to Abraham was fulfilled in Jesus Christ, making all believers in Christ heirs of the promise. Okay. Now, the new covenant is established through Jesus' death and resurrection. It offers salvation and blessings to all people, both Jews and Gentiles who put their faith in Him. So ito pong pangakong ito ay hindi lamang sa mga tinatawag na Israelitas. Ito po ay para sa lahat.
hentil ka man, pag sinabing hentil, ikaw ay hindi Hudyo, lahat ay maaaring tumanggap ng mana at pangako ng Diyos kung siya ay magtitiwala sa isinugo ng Ama at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na ang buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng Kristo na ating pinananaligan, ikaw ay may katwiran sa harapan ng Diyos. Ikaw ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos. Ang pangakong pamana ay hindi nawalan ng saysay, bunga ng batas na ipaliwanag ko po yan. Ngayon, kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa katutusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanya pangako. Ang pangako po ng Diyos supersedes, no, even the tinatawag the law of God. But it does not mean that the law of God is now taken for granted o hindi na natin bibigyan ng pansin. Ngayon, ang tanong, kung ganon, bakit ibinigay ang batas? Para saan ang batas? Okay, tignan natin ito. Sa verse 19, kung ganon, ano ang silbi ng kautusan? Ito na po, idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Sa madaling salita, kaya ibinigay sa atin ang batas ay upang makita ng tao ang tunay niyang kalagayan na siya ay makasalanan, walang kakayanang sumunod sa Diyos, at siya ay patungo sa kapahamakan, bunga ng kawalang ugnayan sa ating Panginoon. At paano ito? Kasi ang batas po ay nagsasalamin ng tunay nating kalagayan. Na tayo ay bulok, marumi, at walang kakayanang iligtas ang kanyang sarili. Ibinigay din ang batas upang makita ng sanlibutan ang pangangailangan natin ng isang tagapagligtas. So ang batas ay nagtuturo patungo kay Kristo na sa ating kawalan, ang tanging pag-asa natin ay ang sugo ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Itinuturo tayo ng batas patungo kay Kristo. Nangangahulugan bang tayo'y malaya ng lumabag sa batas? Yan po yung tanong kanina. Hindi, sapagkat ang batas ay mabuti at ang Panginoong Hesus ay dumating hindi upang ipawalang bisa ito, kundi upang bigyan ng kaganapang ito. Ang batas po ay mabuti, galing po sa Diyos yan eh. At ito po ay binigyan ng kaganapan ng Panginoong Hesus, di ba sa Matthew 5:17, ako'y naparito hindi upang alisin ng batas, kundi upang ito'y bigyan ng kaganapan. So hindi natin pwedeng sabihin, ay ako'y nabubuhay na sa grasya ng Diyos, hindi ko na kailangan sundin ang batas. Yan po isang kumakalat na maling hidwang pagtuturo na dapat nating ingatan. Now, para sa isang Kristiyano, ano ang kahalagan ng batas ng Diyos? So, doon na tayo papasok. Ito yung practical application ngayon. Para saan ngayon ang batas ng Diyos? So, dahil may kaligtasan na, nabubuhay tayo sa awa at grasya ng Diyos. Pero, ang batas ay naririyan pa rin. Okay? Hindi po nawawalan ng pagpapahalaga sa isang Kristiyano ang mga batas. Ito po ang mga dahilan. Unang-una, it reflects God's character. They reveal God's nature, holiness, righteousness, and love, helping believers understand His expectation and reflect His character. Sa pamamagitan ng batas kung saan ang Diyos ang may gawa, doon natin nasasalamin kung sino siya, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katwiran, ang kanyang pag-ibig ay makikita natin sa pamamagitan ng batas na ibinigay niya. Very clear po. Para kung bumili ka ng isang appliance, para yung magamit mo ng matagal yan, meron kang basahin mo muna yung mga instruction bago mo gamitin. Ito po, ibinigay sa atin ng batas kasi alam ng Diyos kung anong maaring magpahamak sa atin. Kaya yung sinasabi ng Diyos na wag mong gawin mo, wag mong gawin ito, yun ang mga dahilan na iniiwas tayo ng Diyos sa kapahamakan. So napakahalaga po ng batas. At ang batas po ay nagbibigay ng salamin sa atin upang makita natin paano tayo ay makakapamuhay tulad ng karakter ng Diyos. Kasi nandun na nga po yung mga dapat gampanan. Pangalawa, it's a guide for Christian living. God's laws provide direction for living a life that honors God. Sa madaling salita, ang batas ay nagbibigay sa atin ng mga instruction sa isang buhay na na magbibigay parangal sa Diyos.
So kung wala ang batas, paano tayo kikilos? Paano natin malalaman kung anong buhay na may dangal sa harapan ng Diyos? Showing believers how to love Him and their neighbors. Totoo po yun, no? Sa Ten Commandments na lang, malalaman mo paano ko ba mamahalin ng Diyos. Yung tinatawag na 4 na utos, no? Yung first 4 commandments, makita natin, ganito mo mamahalin ng Diyos. No? Wala kang ibang Diyos, maliban sa Kanya, huwag mong gamitin ang pangalan niya sa walang kapararakang mga pangyayari o mga sandali. Diba? Igalang mo ang araw ng tinatawag na Sabbath day. So doon makikita natin kung paano tayong matututong maglingkod at magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. Diba? Yung, from the 5th commandment hanggang pataas, ito naman ang utos sa atin. Tinuturoan tayo, ginagay tayo, paano natin mamahalin ang ating kapwa. Mirror to reveal sin. They expose sin and imperfection, convicting believers of their needs for God's grace and forgiveness. Dahil sa batas, na bahagi pa rin ng buhay Kristiyano, nahahayag kung tayo nakagagawa ng mali, hindi lang yun, no? Pati kahinaan natin. Upang tayo ay patuloy na nakaugnay sa Diyos, patuloy na tumanggap ng biyaya ng Diyos, at patuloy na humingi ng tawad kapag tayo ay nagkakamali. Paano malalamang mali ka kung wala ka namang basihan? Tandaan natin, may standard ng Diyos. So ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos, yun ang standard ng Kristiyano. So hindi ho pwedeng mawala ang batas sa buhay ng isang Kristiyano. Okay. Pang-4, tutor to lead to Christ. No, para siyang teacher, no? The law points believers to Jesus Christ who fulfilled the law on their behalf, providing salvation and justification through faith. So, ang batas po ay nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng mas malalim at makasaysayang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo na walang iba kundi ang bugtong niyang anak na si Jesucristo. So, sabi nga kanina, ang batas ay itinuturo tayo kay Kristo. At hindi lang tayo tinuturo. Ngayon tayo nasa kay Kristo na, ay patuloy tayong lalalim sa ating pakikipag-ugnayan kung patuloy nating uunawain at susundin ang mga batas ng Diyos. Pang-5 at panghuli, expression of love. By keeping God's command, believers demonstrate their love for Him. Di ba sabi, in this you will know if you love one another. If this, they will know that you are my disciples if you love one another. Kasi kung tayo po ay disipulo ng Diyos, ni Kristo Jesus, sigurado pong naroon yung pagyabong, paglalim ng ating ugnayan sa Kanya. So naroon ang pag-ibig at yung pag-ibig na yan ay naibabahagi natin sa ating kapwa, no? And fulfill the law of Christ, which is about loving God and others. Tandaan natin, sa Bagong Tipan, 2 na lang ang dakilang utos ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at ng buong nating pagkatao, at mahalin natin ang ating kapwa. So sa pamamagitan ng batas, tinuturuan tayo ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, paano natin iibigin ang Diyos at paano natin iibigin ang ating kapwa. Ngayon, conclusion. God's laws are not a means of earning salvation, but rather a way for believers to grow in faith. Ngayon, ano po ba nangyari nang tanggapin natin ang Kristo? Tayo po ay pinalaya sa batas in a sense that we are no longer under the curse of the law. Ibig sabihin, hindi ang pag nalaya na tayo kung saan sa sumpa na kapag hindi natin nasunod ng batas, wala tayong kaligtasan. Pinalaya na po tayo doon. Sa madaling salita, hindi na base sa batas ang ating kaligtasan. Ito'y base saan? Sa pangako ng Diyos. Yun ang kagandahan. Okay? So, but rather a way for believers to grow in faith. So sa pamamagitan nga nito, mga batas ng Diyos, tayo lalago sa ating pananampalataya, mauunawaan natin ang ganap na kalooban ng Diyos. Napakaganda po. Bunga nga ho ng ating personal na pakikipag-ugnayan ngayon sa ating Panginoong Hesus, nauunawaan natin at tayo tumatanggap ng mga utos at mga salita ng Diyos kung paano magagampanan natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. So yung marami ano plano ng Diyos? Anong plano? Andiyan na nga po, nasa salita niya. Kailangan lang nga po ipatuloy natin itong pag-aralan, tanggapin, at isagawa. No? Ulitin ko, God's laws are not means
for us to earn salvation, but rather a way for believers to grow in faith, understand God's will, and live according to His principles. So again, sabi ko nga kanina, ang Diyos may pamantayan. Hindi ho ang mundo ang ating pamantayan. Ang pamantayan po natin ay ang Diyos. Kaya sinasabi, walang mabait. Kasi pwede kang mabait, pero ang pamantayan mo ay ang pamantayan ng tao. Hindi ho pwede. Ang pamantayan natin ay ang batas, ang salita ng Diyos. Doon po tayo naiiba sa mga pangkaraniwang nabubuhay sa mundong ito. Christians are no longer under the Mosaic law as a covenant. So hindi na tayo nasa ilalim ng mga batas ni Moses bilang isang pakikipagtipan. Dahil ang ating bagong pakikipagtipan ngayon ay dahil sa pangako ng Diyos at hindi dahil sa batas. But they are called to live according, ulitin ko, Christians are no longer under the Mosaic law as a covenant, but they are called to live according to the law of Christ, which is fulfilled through love. The law of Christ is fulfilled through love. Love for God and love for one another, generated by the Holy Spirit. Sa pamamagitan ito, sa kapangyarihan ng banal ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na lumilimlim sa atin at patuloy na kumikilos sa ating buhay. Kaya nga sinabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Bahagi ito ng pangako ng Diyos noong pa sa Genesis. At yan ang nai-enjoy natin ngayon bilang isang Kristiyano. So naunawaan natin ang paghahambing ng pangako ng Diyos sa batas ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat sa iyong salitang nagbibigay liwanag sa aming buhay, sa aming landasin, sa layuning nais niyong iparating sa amin sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pangako mo kay Abraham kung saan kami ngayon ay may isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pagindapatin niyo po ang salitang ito ay higit na maunawaan ng bawat isa at maranasan namin ang kaganapan ng pagpapala nito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the